Okay. So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, bago yan, magpapakilala po muna ako. Sige, next slide. Okay, so we started Herbalife 2014. Ganyan po ako kalaki, ganyan ako ka-healthy. And alam nyo, during that time, ang hindi ko gusto sa pakiramdam na yan, o sa katawan na yan, madali akong napapagod, hinihingal. I weigh 209 pounds. So, and that time, na-meet namin ng aming angel, si Mother Arlene Balangge. Sabi niya, simple lang, why don't you give it a try and see for yourself paano ka matulungan ni Herbalife. Buti na lang, sinubukan ng aking wife, and nag-start kami sa Nutrition Club program, low T-shake sa umaga. I lost a total of 22 pounds at 4 inches sa aking waistline. And dahil dyan, na-involved din po ako sa ganitong klaseng community, sa VNC, full of positive people. Sabi ko, gusto ko ito. And nagdire-diretso na po kami. That's why, up to now, 10 years na kami nagtitake, kaya we love Herbalife. Sige, next slide. So, pag-usapan natin, bronchial asthma. Pero bago yan, sa mga hindi pa po familiar dito sa sakit na ito, ang asthma po ay isang chronic condition. Ibig sabihin, ito po ay pangmatagalan na kondisyon na kung saan ang naapektuhan po nito ay yung daanan ng hangin na sa ating mga baga. At itong daanan ng hangin sa ating mga baga, ano ba ang nangyayari? Ito po ay namamaga at the same time, kumikipot po yung daanan ng hangin. So, lumiliit po yung butas kung saan dumadaan ng hangin. At kapag nangyari po ito, nagkakaroon po ng very limited amount ng hangin na pumapasok sa ating baga. And syempre, eventually sa buong katawan natin. And hindi po ito maganda. Next slide. So, ganun po ang simpleng definition natin. So, dito po mapapansin nyo po ang nasa kaliwa po ng screen. Iyan po ang itsura ng normal na daanan ng hangin natin. So, napakaganda po, no? Napakalaki nung, kumbaga, diameter ng butas kung saan dumadaan ng hangin. However, kapag nagkakaroon po ng isang asthma attack, so napapansin niyo po, mas kumakapal po yung lining ng muscle. Siya po yung parang sumasakal doon sa daanan ng hangin natin. At the same time, mas marami po siyang plema na nilalabas o yung mucus na tinatawag. At ito po yung nagpapahirap sa isang taong may hika, kung kaya't para siyang kinakapos ng hangin. Sige, next slide po. So ganyan po yung itsura nila. Ano nga ba ang usual symptoms ng hika? Ang iba po, naghihintay po sila ng huni. Sabi nila, hindi naman po ako hinuhuni, so baka hindi naman ito hika. Actually, mali po iyon. Kasi hindi lang po huni nakadepende kung masasabi na ang isang tao ay may hika. Pwede po ang usual manifestation lang po niyan ay para siyang kinakapos sa paghinga, or minsan naman po ay parang feeling niya nahihirapan siyang huminga. Minsan nagche-chest pain sila, no? So minsan akala nila sa puso, pero actually baga pala yung concern nila. Sige, next slide. Ano pa po? Pwede rin po inuubo sila, napapansin nila, backslide po tayo. Napapansin nila, inuubo sila more sa gabi. Sa umaga, okay naman sila. And ito po yung kadalasan yan, yung may huni na tinatawag. Alam niyo po kasi, kapag isang taong may hika ay humuhuni na, ibig sabihin po noon, kung nag-start na po kumipot yung daanan ng hangin. So sumisikip na po yung daanan ng hangin, and ayaw natin po na magdire-diretso yon. Ano pa po, minsan ubo lang sila ng ubo na kung saan ang kanilang ubo ay dry. So yun po ay early manifestation or pwedeng early sign na po yun ng hika. Sige, next slide. And marami pong klase ng hika, kagaya ng nabanggit ko, maraming klase. So iba-iba rin po ang sintomas niyan. So meron tinatawag na occupational asthma na kung saan ang isang taong may hika, sinusumpong lang po siya
every time pumapasok siya sa trabaho. Kung nasa bahay naman po siya, okay naman po siya. Bakit siya tinawag na occupational? Kasi yung triggers kung bakit siya sinusumpong, nakikita doon sa trabaho niya. Let's say, doon sa trabaho niya, let's say sa paggawaan ng pera, maalikabok, or expose siya sa chemicals, pagdating doon, let's say sa factory. Kaya ang mga sumpong niya, every time pumupunta siya sa trabaho at umiiki siya, pag umaalis na siya or lumalayo na siya sa place of work niya. Meron din naman yung tinatawag na cough variant asthma na kung saan ang manifestation lang po nito ubo lang. So walang humpay, walang tigil na ubo na dire-diretso. Pero actually, early sign na rin po yun ng hika. Pwede rin po yung sinasabi na allergic asthma na kung saan, ayan, mapapansin nyo, nandyan po yung mga usual triggers natin. Ano pa? Seasonal asthma. So pag sinabi pong seasonal, ito po ay pwedeng mag-trigger due to yung sobrang extreme weather conditions. Sobrang init, nagkakaroon ka po ng sumpong. Sobrang lamig, so sinusumpong ka rin. So extreme weather. However, meron pa rin pong isa, yung non-allergic asthma na kung saan ang triggers lang po ay nakikita sa hangin. So let's say nakatira siya malakas, nag-start ng bumuga ng usok. So yun po, or nakikita sa hangin, yung kanyang mga triggers. Meron din po, napapansin nila, sasabihin, sinusumpong ako, napapansin ko tuwing nag-exercise ako. So, ang exercise-induced asthma, usually po, nag-i-start ito mga several minutes pagka-start natin ng physical activity. At minsan, tumatagal po ito up to 10 to 15 minutes after natin huminto doon sa physical activity na to. Kaya nga po, kung meron tayong mga symptoms na parang unusual, baka early signs of hika na po ito. Kaya kailangan natin magpa-tingin, magpa-consulta to be sure. Sige, next slide. So, ano bang magagawa natin sa bahay? Anong pwede natin gawin? So, tandaan natin na yung mga gamot, ito po ay susi para mas maging maigi or makontrol natin yung hika. Pero, meron tayong mga simpleng remedy na pwede natin gawin. Number 1, so syempre, pwede nating i-avoid yung asthma triggers as much as possible. Kung kaya naman natin iwasan, sinasabi nga, prevention is better than cure, mas maigi po yun. Maganda rin po na kung hindi naman po mahirap for us, makapag-exercise tayo regularly. Kasi ang exercise po, ang benefit po niyan, bukod sa nagbaburn na tayo ng calories, nagre-release pa po tayo ng hormones na kung saan makakatulong po para sa improvement ng ating mga symptoms. Siyempre, ang isa pa ay i-maintain natin ang ating healthy weight. Kasi alam naman natin, nababanggit natin paulit-ulit, kung wala po tayo sa ideal weight, meron po itong bearing sa pagbibigay sa atin ng mga iba-ibang sakit. So meron tayong POGI or ganda points to develop different illnesses. Ano pa po? Yung mga breathing exercises sa umaga, sa tanghali, gabi, nakaupo lang tayo, mag-practice po tayo ng mga simple breathing exercises. Siyempre, para mabawasan yung symptoms natin. So, pag nag-improve yung symptoms, hindi po tayo natin kailangan magagamot. So, ito mga simpleng bagay lang po na magagawa sa part natin. Sige, next slide. So, ano nga ba ang pwedeng kahinatnan, no? Kapag hindi na-control yung isang taong may hika. Nako, marami po yan. Number 1, pwede po tayong mag-muscle fatigue. Mapapagod po yung ating mga muscles kasi nag-e-exert tayo ng extra effort para lang makakuha ng oxygen, para lang huminga. Ano pa? So kung hindi tayo syempre makahinga ng maayos, wala rin po tayong motivation, hindi tayo makapag-move around, hindi tayo maka-exercise, and ang pwede pong maging effective nito, pwede tayong mag-weight gain, no? Kaya nga po, practicein po natin yung mga nabanggit ko po kanina.
Ano pa, siyempre kapag may sumpong tayo, hindi natin po alam yung pwede natin gawin sa bahay, mas madalas tayong naoospital, mas madalas tayong napupunta sa ER, nadadala sa ER, and siyempre gastos po yan. Kada pasok nyo po doon, pagpasok nyo lang po, nako, pumapatak na po yung metro. And ayaw natin ng additional unwanted expense po sa atin. Kasi nga, we want to be healthy, kaya ayaw natin ng mga ganito. Ano pa? Siyempre, kung hindi talaga natin kaya at tayo po ay nagtatrabaho, wala po tayong choice. Kailangan po nating magliban sa trabaho kasi nga po, hirap tayo. So, ayaw din po natin yan. Ano pa? Kung tayo naman po ay may estudyante, kailangan din nila mag-absent sa eskwelahan, and siyempre, hindi po sila makafocus. Minsan, kung nasa bahay sila, nagle-lesson din sila, hindi sila makafocus. Kasi nga po, nahihirapan sila. Ano pa? Psychologically, mental health issues, nai-stress din po. Hindi lang po yung pasyente, pati yung mga tao, kapamilya na nakapaikot sa kanya, nagkakaroon din po ng anxiety and syempre nade-depress kasi sinasabi, ano ba to, paulit-ulit na lang, hindi na siya gumagaling. Ano pa? Syempre yung gastos, nakaka-depress po yun. So ito lang po ang ilan sa mga pwedeng mangyari pag hindi natin na-control ang ating mga hika. Sige, next slide. So, tandaan po natin, may bearing po ang asthma at yung pagkain na kinakain natin. So ano po ang mga iiwasan? Iwasan po natin ang mga simple carbohydrates at syempre, unahin po natin simple carbohydrates. Kasi po, ang simple carbohydrates, nakaka-increase po siya ng inflammatory response. So, mas nagiging prone to inflammation ng ating katawan. Kasama po dyan ang mga fast food, kasama po dyan ang mga delata na matataas po o yung mga highly preservative na mga pagkain kasi po nakakataas po siya kagaya ng mga simple carbohydrates ng inflammatory response sa katawan natin. Yung asin po dyan at yung mga preservatives po dyan, yun po yung nagkakos kung bakit mas tumataas yung epekto or yung yung epekto ng asthma attack. So sa gatas naman po, hindi rin po ina-advise na mag-take ng maraming gatas kasi tumataas po yung mucus production or yung phlegma. So nabanggit ko po kanina, ang isa sa problema sa isang may hika, pag may sumpong, di ba, tumataas po yung mucus. And pwede po yan mas lumala, no, through dairy products. Sige, next slide. So, tandaan po natin, hindi natin pahahalagahan, no, yung ating hininga not until kakapusin na tayo. Kaya nga po, kung maganda na ang kondisyon ng ating breathing ngayon, congratulations po sa ating lahat. So pahalagahan po natin yan, alagaan po natin yan. And para naman po dun sa iba na alam natin na may ganitong kondisyon, why don't we tell them bakit hindi nila subukan, no? Kagaya nung nangyari sa akin, try lang, subukan ninyo and see for yourself. Okay? Next slide. So, ito ang madalas sa akin tinatanong ano ang maganda sa isang taong may hika? So, syempre, yung shake, kasi hindi na yan maghahanap ng alternative breakfast or magbubukas ng delata, no? Or magbubukas ng noodles sa umaga kasi nandyan ang shake, no? Walang preservatives, no? And very healthy pa. Nandyan din po yung aloe, no? Na nakakatulong sa anumang klase ng inflammation kasi immunomodulator po. Magaling po yan sa lahat ng klaseng inflammation. At yung mga antioxidants na meron sa tea natin, ang Herbalife line natin, which is a form of omega-3 fatty acid, magaling po sa mga conditions which involves inflammation. So ang NRG, yung sinasabi na nakakatulong din, no? Hindi lang tayo gigisingin yan kung hindi pagagandahin din yung ating airways, no? At syempre, yung mga berries natin na sinasabi natin, rich in antioxidants.
Tandaan po natin, itong mga produkto na 'to, wag po natin gagawing pamalit or mga gamot. These are supplements, pangdagdag lang po ito doon sa mga gamot na nakasanayan natin. Sige, next slide. At dahil diyan, truly naman amazing ang ating mga products kaya nga award tayo as super brands in the Philippines. Ibig sabihin, ni-recognize tayo, ginagampanan ng Herbalife ang kanyang trabaho to provide good nutrition sa atin. Next slide. And hindi lang tayo pang Philippines. Siyempre, we are number 1 in the world when it comes to meal replacement, weight management and well-being, and active and lifestyle nutrition. And with that, marami pong salamat. Thank you for listening with us this morning. Have a blessed morning, everyone. See you again next time. Back po sa iyo, Coach Nida. Thank you,